Tayo unahin po natin mga kababayan itong mga sa Autonomous Region of Muslim Mindanao or Bangsamoro na mga leaders, no? Ano nga ba itong nasa mga leaders ng Bangsamoro mga kababayan na kung bakit si PBBM ang kanilang sinusuportahan? Ganito po mga kababayan, no? Meron po akong tawag dito, ipakita sa inyo na isang video na kung saan ay nagsasalita, no? Mismo balita po ito sa Pasada Abante. Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang suporta sa pinaigting na kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon. Nagbigay ng suporta sina DERMM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakua, Governor Mujib Hataman ng Basilan, Governor Mamintal Bombit Adyong ng Lanao del Sur, Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte, Governor Dato Ali Nitimbang ng Maguindanao del Sur, at Governor Ismael Mangsali ng Tawi-Tawi sa kampanya ni Pangulong Marcos laban sa korupsyon sa bansa. Binigyang diin din ng mga opisyal na malinaw at matatag ang mga hakbang ng Pangulong laban sa anomalya. Bangsamoro Autonomous Region, patuloy ang kaisang-lakas ng suporta para sa Pangulo. Ayon. So kung nakita nyo po mga kababayan, nagpahayag po ng suporta ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, lalong-lalo na yung mga leader sa kanila na nagpahayag sila at nagsuporta nga kay PBBM laban dito sa korupsyon na pinaglalaban ni PBBM. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba, may tanong ko lang, Mamulay Tilupod kay Sir Kendry, may tanong ko lang, bakit nga ba ayaw sumuporta ng mga Muslim kay Sara? Bakit ayaw sumuporta ng mga Muslim kay Sara? Napakasimple lang yan, mga kababayan. Meron, hindi ko naman nila lahat ng Muslim. Pero po, majority sa mga Muslim galit kay Digong. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Alam nyo ba, sa panahon na si Digong ay hindi pa tumakbong presidente, halos hindi makabisi-bisita yan sa mga kamusliman. Ito, gusto kong i-clarify sa inyo. Alam nyo ba na si Digong, bago tumakbong presidente yan, hindi makabisi-bisita yan sa mga kamusliman? Oo. Bakit? Ganito po, mga kababayan. Ito po, Ito, Muslim politician galit kay Duterte. Yan, ito mga kababayan. Ito ay nasa Mindanao ay Yan po ang patunay, mga kababayan, na ang mga leaders ng Muslim galit na galit. Nung panahon na ginera ang Marawi. Kasi ganito po mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit? Ang Marawi pagkatapos durugin ng labanan ng ISIS at ng mga sundalo, iniwan na lang po ang Marawi na parang ghost town. Iniwan na lang po ang Marawi na parang ghost town, mga kababayan. Atin po yung topic ay Naglabas ng pahayag ang pamunuan. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Right now, his most trusted man, Pastor Kibuloy of Davao City, has already announced that if the elections don't turn out Duterte, he is going to personally lead a revolution. What kind of talk is that? That is almost seditious. And this is from a man of the cloth. So, masyadong malalim itong Duterte na ito.
Di ba? Hindi kamukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by Trillanes? We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Kandidato daw ng CIA. Ang isa kandidato daw ng NPA. Diba? Ang isa kandidato ng CIA, si ano daw yon? Grispo. Yung isa kandidato ng NPA, si Digong po yun. Oh, yan ang sabi ni Miriam Santiago, mga kababayan, noon, nung katunggali niya, noong 2016. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kaya po galit ang mga Muslim kay Digong, no, yung mga leaders. Kasi ganito po. At bakit ayaw, no, nila kay Sara sumuporta at mas pinili nilang suportahan si PBBM? Kasi ganito yan, mga kababayan. Kay PBBM kasi, merong plataforma, merong political will. Ano ba ibig sabihin ng plataforma? Ibig sabihin ng plataforma, mga kababayan, may ambisyon, may pangarap, may gustong gawin para isaikakabuti ng ating bansa. No? Merong political will. Ibig sabihin ng political will, merong patutunguhan, merong paruruunan, at merong gustong gawin na maganda. Kay Sara, mga kababayan, tanungin natin, ano po bang political will ang makikita nyo kay Sara? Ano po bang plataforma ni Sara kung bakit siya pumasok pagka Vice President at tatakbo pa daw pagka President? Kasi kung ikaw Muslim, no, alam naman natin ang mga kapatid nating Muslim, ako ay ang Muslim also, pero hindi po ako nagpabinyag, kundi sa Kristiyano po ako nagpabinyag. Ang tatay ko po is pure pa sa pure na Muslim, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ganito. Kung pagbabasihan natin, kung tayo, hindi lang Muslim, tayo mga Pilipino. Kasi ang Muslim is part of Filipino. Yeah? Mga Pilipino tayong lahat. Maskin DDS. Ito ang una nating isipin. Saan ka susuporta? Sa Pangulo na may pangarap, may ambisyon, may plataforma? O sa Vice President na wala man lang maskin pangako na magtanim ng isang puno ng kahoy? Diba? Kung ikaw Muslim at alam mo, kung ikaw ay Kristiyano na alam mo ang kinabukasan ng anak mo, ang hinahangad mo, na ano ang future ng mga anak mo pag ikaw ay mawala at sila ang susunod sa iyo. Kung magkaroon tayo ng presidenteng walang plataforma, kung magkaroon tayo ng presidenteng walang pangarap para sa bayan niya. Kasi ganito yan, mga kababayan. Sa ngayon kasi, kaya sumuporta ang mga Muslim or BARM or Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao leaders kay PBBM dahil pinaglaban ni PBBM kung ano ang atin, katulad ng West Philippine Sea. Kapag tinanong mo, mga kababayan, Muslim po ang una-unang tao sa Pilipinas na nakipaglaban para sa ating kalupaan. Sino po ba yon? Marami po sila. Isa na dyan sila Pulapo, Raha Lakandula, Raha Sulaiman, Raha, Princess Orduha. Halos po lahat ng nakikipaglaban, mga kababayan, puro Muslim. Pero anong ginawa ni Digong? Hinahayaan niyang bawiin, agawin at nakawin ang pinaglalaban ng ating mga ninunong Muslim sa Chinese. Hindi nyo ba alam, mga kababayan, na minsan na tayong sinugod ng mga Muslim dito kay Limahong, ng mga Chinese? Si Limahong po ang isang grupo ng Chinese na pirata. Sila po ay mahilig pumasok sa mga isla, agawin ang isla at nakawan ang isla. Yun po ay si Limahong, mga kababayan. So, sino po bang nakipaglaban kay Limahong? Yan po ay si... Nasa nasa history yan. Kung nakita ninyo ang port ng nasa may Intramuros, kita nyo? Sino yung Muslim na nakipaglaban kay Limahong? Sa Muslim na nakipaglaban sa Chinese na si Limahong, correct me if I'm wrong, Galo ba? Si Don Galo, isang Muslim po yun. Mga kababayan, balik tayo sa history. Muslim po ang kauna-unahang Pilipino sa Pilipinas na nakipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Pero anong ginawa ni Digong? Mas pinaburan niya ang China na kupkupin ang lupang pinaglaban ng mga ninuno nating Muslim. Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na ayaw ng mga Muslim sumuporta kay Sara. Kasi bakit? Pagdating sa West Philippine Sea,
Pinagtanggol ng mga Coast Guard, ng Navy, ng mga kasundaluhan ang ating isla na pinaglaban ng ating mga ninunong Muslim. Anong ginawa pagdating kay Sara? Ni hay, ni ho, ni tinga, ni bulong, ni utot man lang o maskin ngiti. Wala kang maririnig pagdating sa West Philippine Sea usapin, mga kababayan. Pero pagdating kay PBBM, hanggat kaya mong magpasensya, hanggat kaya mong bawiin mo. Lupang sinilangan, lupang pangako, the land of promise. Mga kababayan, pinaglaban yan ng mga ninuno nating Muslim. Bakit hayaan nating agawin ng mga dayuhang Chino? Diba? Isa yan sa katotohanan, mga kababayan, na bakit ayaw ng mga Muslim kay Digong at kay Sara. Una, si PBBM may paninindigan, may pinaglalaban, lalong-lalo na sa korupsyon. Kaya po, suportado, mga kababayan, ng mga Muslim or mga leader ng Muslim, mga kababayan, ang ating Pangulo. Kasi bakit? Kung kay Sara lang, ano po bang plataforma ni Sara na para suportahan siya? Ngayon, ang pinaglalaban ni PBBM, ang korupsyon. Pagdating kay Sara, ano bang pinaglalaban niya? Yung makaupo at palitan si PBBM. Kasi bakit? Yung pinaglaban ni PBBM na korupsyon at mga korap na gustong ipakulong, lahat yun magkaalyado ni Digong at mga kaibigan ni Digong. Na gustong ni Sarang, pag siya ang umupo, mapatalsik si Marcos, tanggalin lahat ng kaso. Totoo yan, mga kababayan. Totoo yan. Si PBBM pinaglaban niya kung ano ang karapatan na buwis na binayad ng hindi lang Muslim, pati Kristiyano. Pero ang gusto ni Sara, patalsikin si Marcos para siya ang umupo at lahat ng kinasuhang magnanakaw, absuelto. Bakit? Ni minsan ba si PBBM may isyong confidential fund? Si Sara po ang kauna-unahang produkto ng korupsyon ay ang confidential fund na 125 million. Not only 125 million, pag isuma total natin, umaabot po ng kalahating bilyon, which is 612 million, mga kababayan, ang confidential fund niya. Diba? Kung ikaw matinong tao, kung ikaw Muslim, ano ang susuportahan mo? Yung Vice President na walang plataforma at walang pinaglalaban kundi ang sariling interest lamang para palayain lahat ng mga nakakulong at inakusahang mga magnanakaw at kriminal, kaysa yung presidenteng pinapakulong ang mga magnanakaw at kriminal. Kung ako Muslim, mas piliin ko yung mga kriminal at magnanakaw na politiko ipakulong. Yun ang piliin kong mamuno. Kaysa sa piliin mong pinuno ay yung mga magnanakaw, absuelto, yung mga nakakulong, nakalaya. Diba? Yun po ang katotohanan, mga kababayan, na kung bakit sumuporta ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao leaders kay PBBM, hindi kay Sara. Klaro po ba, mga kababayan? Klaro po ba? Yun po ang katotohanan na kung bakit ang mga kapatid at mga kababayan nating Muslim mas piniling suportahan si PBBM kaysa kay Inday Sara. Si Sara walang plataforma, walang advokasya at higit sa lahat walang pinaglalaban. Ang kanya lamang pinaglalaban ay ang sarili niya kung paano maluklok, maupo at mapauwi ang kanyang tatay. Take note, Vice President siya ng Pilipinas. Ang tanging pinaglalaban lang niya ay ang kapakanan ng kanyang pamilya at ng kanyang tatay kung paano pauwiin sa Pilipinas. Pero yung kapakanan ng mga nalindula, nasunugan, nabahaan, nabagyuhan, wala kang maririnig doon. Pera ng taong bayan ang pinagtulong niya. Pera ng taong bayan ang kanyang pinamigay na which is hindi naman kalakihan. 'Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa mga kapatid nating Muslim. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan.